Happy and healthy Saturday po! Ako ho ang inyong magiging kaagapay muli, si Connie Season. Siyempre, pagdating sa kalusugan tayong magkakasama. At kasama din ho natin ang ating pinagkakatiwalaang internist and health and wellness expert na si Doc Oy Balburias para sagutin ang mga ipinadala ninyong mga katanungan sa amin through our Facebook page. Kaya, abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, tila nakatingkayad o nakapaloob na posisyon ng paa ng isang sanggol pagkapanganak. Ang tawag daw rito, clubfoot. Ano ang kondisyong ito at ano nga ba ang sanhi nito? Good morning sa iyo, Doc Oy. Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. Ito na ang ating first question mula kay Mengay Mendoza. Okay ba daw na food supplement ang fish oil? Maraming pag-aaral, Mengay, na nagsusuporta ng mga maraming benepisyo na nakukuha natin dito sa fish oil, no? Meron itong benefit para sa puso, sa utak, no? Even sa mata, no? So, kasi ang fish oil, meron itong tinatawag na anti-inflammatory benefit, no? So, alam mo kasi yung mekanismo, Mengay, ng katawan, sa katawan natin na tinatawag na inflammation, lalo pag ito'y chronic inflammation, no? Ito ay magdudulot ng maraming kondisyon or karamdaman or even sintomas, no? Tulad ng, for example, chronic pain, no? So, ang fish oil, meron itong anti-inflammatory property. Makakatulong ito para doon sa tinatawag nating pag-enhance ng fatty acid oxidation. Meron itong benepisyo para malinis or mapalusog muli ang ating mga blood vessels or mga ugat natin, lalong-lalo na ang ugat sa puso at ugat sa utak, no? So, ang fish oil is a good supplement na isama natin, no? Although, syempre, makukuha din naman natin yan sa totoong pagkain, no? So, pero kung talagang mataas na pangangailangan sa iyo, lalo na kung ikaw ay may high blood o may sakit sa puso, no? Magandang gamitin mo bilang supplement, ha? Ang fish oil o tinatawag nating omega-3 fatty acids. Kaya nga ang tawag sa kanila, essential fatty acids. For second question naman, Doc Oy, mula naman kay Mary Joy Falyore, may connection daw ba yung sakit ng ulo niya at pagsusuka sa pananakit ng kanyang tainga? Mary Joy, medyo mahirap yung ma-determine, ano? Pwede or pwede ding hindi, ano? So of course, pagka may problema tayo sa tenga, lalo kung ito ay dulot ng isang infeksyon, no? At ito ay may kaakibat din na kasamang naapektuhan na yung isang aspeto na nagko-control ng balanse natin, yun, pwede ding mag-contribute yung problema mo sa tenga kung bakit ka nagkakaroon ng pagsusuka. Pero alam mo, Mary Joy, yung ganyang klaseng sintomas, no? Kailangan kong bigyan ng abiso ikaw na dapat yan ay kinokonsulta na kaagad sa doktor, no? So lalo na kung talagang medyo matagal na yung sintomas, even yung pananakit ng iyong tenga, no? So kasi merong certain na infeksyon sa tenga na pagka napabayaan, kung ito nga ang dulot ng pain na nararamdaman mo dito, pwede itong kumalat, no? Merong nga mga infeksyon sa tenga na pwedeng umabot hanggang sa utak. So ang payo ko sa iyo, Mary Joy, ikaw ay kumonsulta na kaagad sa doktor, sa isang ENT o kaya sa isang internist na katulad ko. Sa bawat unang hakbang ng isang sanggol, nagsisimula ang kanilang paglalakbay sa buhay. Pero papaano kung sa simula pa lang, may hadlang na agad sa kanilang pag-usad? Sinabi nga po, kumpleto naman, kaso may diferensya po sa paa. Inisip ko na kasalanan ko po yung kung bakit naging ganun yung paa niya. Gaya ng bawat magulang, magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ni Kimberly nang unang masilayan ng anak na si Zoe. Pagkalabas po ng baby ko, una ko po tinatanong kung kumpleto ba yung daliri, kumpleto ba yung kamay, yung paa. Tapos sinabi nga po, kumpleto naman, kaso may diferensya po sa paa. Hinala ng inang si Kimberly, may kinalaman ito sa kanyang pagbubuntis. Sinisisi ko rin yung sarili ko kasi nga kulang na kulang talaga yung mga ginawa ko nung pagbubuntis ko sa kanya. Hindi po ako masyado nakakapagpa-check up. So hindi ko po nagagawa yung mga ultrasound, yung mga kailangan po ng mga nagbubuntis. Bilang isang ina, dito na siya nagsimulang mangamba para sa kinabukasan ng kanyang anak. Mahihirapan nga siya talagang maglakad paglaki niya. So parang nasa future na agad yung isip ko eh.
Ang tila nakapilipit at hindi maitutuwid na mga paa ni Baby Zoe, tinatawag na club foot. Sinabi po agad sa amin na club foot po yung paa niya. Ayon sa consultant ng Philippine National Club Foot Program na si Dr. Rosalyn Flores, marami ang ganitong kaso sa bansa. Ang incidence ng club foot ay may isa na bata na pinapanganak na may club foot sa kada 800 na births. So dito sa Pilipinas, ini-estimate natin na every year meron tayong around 1,600 new babies na mayroong club foot, which is estimate mga every 5 hours may isang bata na pinapanganak na may club foot. So, ang club foot ay deformity ng paa kung saan nakatingkayad tsaka nakapaloob yung mga paa. Yung theory kasi is yung connective tissue or yung kalamnan mismo ng bata, yun yung apektado sa club foot. Pareho yung buto nila, pareho din yung litid nila, it's just na iba yung posisyon nung paa ng mga club foot. Nangangamba si Kimberly sa posibleng maging epekto nito sa anak na si Zoe habang lumalaki. Mahalaga talaga yung appearance natin. Kasi kahit sabihin nila na na hindi na maging mabuting tao ka lang, hindi naman kasi maiwasan yung kapag tao ka, makikita mo talaga yung physical appearance nila, may masasabi at masasabi ka talaga. So hindi natin yun may iwasan. Kaya iniisip ko, kawawa po talaga siya kapag lumaki siya na ganun yung paa niya. Ayon sa eksperto, ang club foot ay nagagamot. Bahagi ng gamutan ang paglalagay ng cast na unti-unting tumutuwid sa mga paa. Ponseti method ang sinasabing pinaka-epektibong paraan para magamot ang club foot. Abnormal yung positioning nila and yung ligaments nila. So, yung abnormal position na yun yung dahan-dahan kinokorrect sa pamamagitan ng serial casting. So, we're going to start ng serial casting. So, kada linggo, sinisemento siya. So, dahan-dahan yun na iko-correct kada linggo. 3 linggo mula nang isilang si Baby Zoe, sinikap na kaagad ni Kimberly na mapagamot ang anak. Pag kaya ko nang pumunta ng hospital, bumalik po ako agad. Kinas po siya, sinimentohan po, yun. Naiyak po ko. Kasi po parang napapanood ko lang yun sa TV na parang ang hirap siguro sa feeling nila na ginaganon yung paa nila. Kada linggo, pinapalitan ang cast ni Baby Zoe sa loob ng 13 weeks. Nung pinanganak po siya, super tahimik lang siya kumbaga hindi po siya iyakin na bata Pero nung kinas po siya, walang tigil yung iyak niya. Ayaw niya magpalapag. Matapos ang casting, sumunod na ang minor surgical procedure na tinatawag na tenotomy. Yung tenotomy na yon, yung paglilited dun sa Achilles tendon, may cases na after tenotomy bumabalik. Kaya namin ina-advise na magpo-follow up palagi para ma-monitor namin kung babalik siya, kung may recurrence. Dito na matatapos ang correction phase. Sa maintenance phase naman, sinusunod ang bracing. 3 months na as much as possible full-time, susuotin yung brace. Tatanggalin lang kapag maliligo. So, 23 hours to 24 hours, yun yung kailangan sundin within 3 months. Sa bracing, 2 sapatos na nakakabit sa isang bakal o bar ang isusuot sa bata para panatilihing tuwid ang mga paa at maiwasan ang pagbabalik ng club foot. Kasi nakikita ko yung may mga sapatos, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, parang malapit na kayo matapos, madali na lang yun. Kasi nga sapatos na lang mas madali kaysa sa pagkakas na sinisementohan yung paa. Hindi po pala, doon pala yung pinaka-mahirap na part sa journey po ng club foot. After 5 years old, graduate na siya sa brace. Pero, minomonitor namin sila every year hanggang 18 years old sila just to make sure na walang recurrence or hindi bumalik yung mga deformities nila. Ang pinakamahirap para sa ina, ang makitang hirap ang anak na literal na tumayo sa sarili niyang mga paa. 9 months pa lang po siya. Gumagabay-gabay pa lang po siya. So, yun pa lang po nakikita ko kapag tumatayo siya, tumatabi. Ngayon, nagtatry din naman siyang mag-step. Nung first ko siyang nakita na ganun, iniisip ko talaga yung mangyayari sa buhay niya na hindi magiging normal, na asar-asarin siya ng mga bata, bubulihin siya sa school. So, yun po yung iniisip ko na kapag naging okay yung paa niya, magiging normal yung pamumuhay niya. Palaisipan pa rin kay Kimberly kung bakit nagkaganito ang mga paa ng anak.
Dahil dito, hindi maiwasan ni Kimberly na sisihin ang sarili. Sinisisi ko rin yung sarili ko kasi nga kulang na kulang talaga yung mga ginawa ko nung pagbubuntis ko sa kanya. Hindi po ako masyado nakakapagpa-check up. So hindi ko po nagagawa yung mga ultrasound, yung mga kailangan po ng mga nagbubuntis. Ang tanong, Dok, totoo nga bang may kaugnayan ng club foot sa pagbubuntis ng isang ina? Abangan! On to our third question. Ito naman mula kay Mary Grace Madrid. Ano raw kaya ang posibleng dahilan ng madalas na pananakit ng kanyang tagiliran, Doc? Mary Grace, anong bahagi ng tagiliran? Medyo maraming tagiliran, no? Tagiliran sa bandang harapan ng ating katawan o tagiliran sa bandang likuran, ano? So kung sakaling sa bandang likuran ang iyong sinasabi, ang ibig sabihin mo na Mary Grace ng tagiliran, well, unang-unang tingnan natin dyan, ito ba'y problema sa buto, no? O ito ba'y problema dun sa mga bahagi ng katawan natin na nandito sa bandang likuran, no? Tulad ng ating kidney o ng ating bato, no? Tulad ng payo ko, pagkaganyan ang mga sintomas, no, lalo na kung ito'y pangmatagalan na, hindi ito pinababayaan, kaagad na kaagad kailangan ng kumonsulta sa isang doktor. Lalo na ang pain, Mary Grace, ito ay sintomas na nagsasabi na ang sistema ng ating katawan ay wina-warningan tayo na may problema. Kung kaya, ang payo ko sa iyo, ikaw ay kumonsulta na. Huwag mong isusuppress yung pananakit doon sa iyong tagiliran. Lalo na kung ito'y tuloy-tuloy, persistent, kumonsulta ka na kaagad sa isang doktor tulad ng isang general internist na katulad ko. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot ng ating mga katanungan mula sa ating mga kapuso through our Facebook page. Again, keep them coming for next week. Baka tanong nyo na po ang aming masagot. Sa maraming komunidad, may ilang mga pamahiin at paniniwala tungkol sa mga usaping medikal. Gaya ng clubfoot kung saan ang mga paa ng sanggol tila nakatingkayad o nakapaloob. Kaya ngayon, ating itatanong direkta sa espesyalista. Dok, totoo ba? Dok, may paniniwala pong lumalabas na ang clubfoot ay bunga ng pagkakamali ng ina habang siya ay nagdadalang tao. Dok, totoo po ba ito? May factors yung buntis na ina sa pagkakaroon ng mga complications habang pagbubuntis. Pero hindi siya yung direct cause, hindi siya yung pinakasanhi. Kapag may clubfoot yung anak mo, wag mong sisihin sa sarili mo kasi 80% talaga is we don't know the cause. Ayon sa pediatric orthopedya na si Dr. Joselle Joanne de Maala Brown, sa maraming kaso, idiopathic ito. Ibig sabihin, hindi matukoy kung ano talaga ang dahilan nito. It's a mix ng genetics, so namamana siya, and environmental factors or intrauterine factors. Ibig sabihin sa sinapupunan, kapag suhe, strong risk factor yun. At saka isa din, na risk factor is kapag kulang sa panubigan. May paniniwala rin ng iba na hindi mawawala ang pananakit ng paa ng batang may clubfoot. Ano ang masasabi mo rito, Doc? Hindi siya masakit sa una, pero kapag habang tumatanda ka, hindi na normal yung lakad mo, napapagod ka habang maglakad, sasakit talaga siya yung paa mo. Doc, may nagsasabi rin na kusang maaayos ang paa pagkalaki ng mga batang may clubfoot na natural lang daw ang baluktot sa una. Totoo ba ito, Doc? Karamihan, kaya din hindi namin nakukuha yung mga pasyente early kasi sinasabi ng mga matatanda or ng ibang tao na hayaan mo lang yan, lalakihan niya lang din yan. Kailangan siyang mag-undergo sa procedure ng Ponseti method para makorek siya. Sa pagharap sa clubfoot, hindi kailangang mag-isa. May mga grupong handang umakay, magbahagi ng kaalaman at magbigay ng pag-asa. Ang Philippine National Clubfoot Program ay partnership between ang aming international NGO na partner which is Miracle Feet and ng mga different clinics sa buong Pilipinas through the Philippine NGO Council on Population Health and Welfare. Layo ng Philippine National Clubfoot Program na mabigyan ng libreng konsultasyon at correction ang mga batang may clubfoot. It is a serial manipulation and casting done on a weekly basis kung saan nako-correct yung paa na hindi kailangan ng massive na surgery. Isa na nga sa mga natulungan ng grupo ay ang mag-inang Kimberly at baby Zoe. Search po kasi ako nung time na yun eh.
Kasi nakita ko po yung Miracle Fit. Nag-chat nga po ako kung pwede nga ako doon mapasali para maging libre po yung proseso po ng club foot po. From yung casting, pati yung tenotomy, pati yung bracing hanggang sa makagraduate sila sa bracing, libre ang lahat ng iyon. Pwede pumunta sa aming Facebook page ng Philippine National Club Foot Program, mag-send doon ng message, and from there, pwede namin kayong i-refer sa pinakamalapit na clinic na partner ng aming programa para inyong madala ang anak na may club foot. As of July 2025, umaabot na sa 5,700 ang batang ipinanganak na may club foot ang kanilang natulungan. So in terms of limitations ng coverage ng programa, sa amin as long as bata pa, so pediatric. Pag pediatric, ibig sabihin 18 years old and below, pwedeng ma-enroll sa programa. The earlier na makatch natin, the earlier natin siya magagamot and mas gumaganda yung outcomes ng bata. Laking pasasalamat naman ni Kimberly sa Philippine National Club Foot Program para sa libreng treatment ni Baby Zoe. Mas naging okay na po siya ngayon. Kung isipin 13 cast po yung ginawa sa anak ko, kung binayaran ko po yun, baka first cast pa lang hindi na ako bumalik eh. Baka hindi ko na maano yung anak ko kasi syempre kulang po sa budget eh. Malaking tulong po talaga yun yung nalaman ko po na may libre po para sa club foot. Naituwid man ang mga paa ni Baby Zoe, pangako naman ni Kimberly na habang buhay pa rin niyang gagabayan ng anak sa pagtayo nito sa sariling mga paa. Kapag naging okay yung paa niya, magiging normal yung pamumuhay niya. Meron pang pag-asa hanggat humihinga tayo, di ba? Na magiging okay din yung lahat. Wala na yatang sasara pa sa unang sulyap ng mga magulang sa kanilang anak. Kaya naman, pagkasilang, siguraduhing maipatingin agad ang mga sanggol sa espesyalista. Para habang maagapan ang anumang problema sa kalusugan at pangangatawan nila. Samantala, magpapasalamat na po kami at syempre magkikita pa rin po tayo next Saturday. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin dito sa Pinoy MD. Hanggang sa susunod na Sabado, 6:30 in the morning po tayo mga kapuso ha. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong internist at wellness doctor. Till next Saturday, kita-kits mga kapuso. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. MD.